Amen. Praise God. God's gracious and extravagant provision. Sa Tagalog, ang mapagpala, malawak o extravagant ay, ano ba Tagalog na extravagant? Bongga. Oh, bongga, bongga. Masagana na pagtustos ng Diyos. Okay? So, mahirap talaga pag hindi ka native na Tagalog speaker. No? So, mga kapatid, and ang ating focus sa umagang ito ay yung verse 19. Sa wikang Ingles, ang sabi diyan, "My God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." That is our focus today, the key verse. But what is the context? Ano ba yung konteksto ng Philippians 4:19? Kasi isa po ito sa misinterpreted, lalo na yung mga nagsasabi na, nako, payayamanin ako ni Lord. Kasi sabi dito, God will supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. So mga kapatid, hindi po ito para sa lahat. Itong verse na to, hindi nito para sa lahat ng Kristiyano. Okay? Bakit po? Tingnan ninyo yung konteksto. Ang sabi dito, sa Filipos 4:14 hanggang 20, nagpapasalamat si Pablo sa tulong ng mga taga-Filipos at sinasabi niya na ang kanilang pagbibigay ay kulugod-lugod sa Diyos. Ipinangako niya na tutugunan ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan bilang kapalit ng kanilang sakripisyo at suporta. Ang talatang ito ay nagsisilbing pagpapala sa nagpapakita ng tiwala ni Pablo sa provision ng Diyos para sa mga pagiging bukas palad o generous sa gawain ng Panginoon. So, in short, ito pong verse na ito ay para lang doon sa mga anak ng Diyos na nagsasakripisyo sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Okay. So, yun po ang konteksto nito. So, ang prinsipyo ng generosity o bukas palad, ipinapakita ng konteksto na ang pangako ng provision ng Diyos ay nakaugnay sa pagiging bukas palad ng mga taga-Filipos. Hindi ito isang pangkalahatang pangako para sa lahat, kundi partikular para sa mga nagbigay ng may sakripisyo upang suportahan ang gawain ng Diyos. Binibigyan din nito ang prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani na matatagpuan sa 2 Korinto 9:6. So, ibig sabihin po, kung ikaw ay sumusuporta sa gawain ng Diyos, nagsasakripisyo ka sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, malaya ka na angkinin yung Philippians 4:19. So ano pa yung mga 3 major lessons na gustong ituro sa atin ng Panginoon sa umagang ito base sa Filipos 4 talatang 19? Una, mga kapatid, ang sabi dito, God's personal provision. Ano ibig sabihin ng God's personal provision? Yung personal na pagtutustos ng Diyos. Ang sabi dito, and my God. Hindi sinabi ni Paul na and our God, their God. Ang sabi niya, and my God. Sabihin, sinasabi ni Paul, yung aking Diyos. In a way, sinasabi ni Apostol Pablo na our God is a personal provider. Not a distant deity. Ibig sabihin, hindi siya yung Diyos na malayo na pinapanood lang tayo kung anong ginagawa natin. Kundi ang Diyos ay isang Diyos na involved sa buhay natin. He intimately knows our needs and supplies them out of His love for us. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin na personal. Okay? Mahalaga tayo sa Diyos. Mahalaga ka sa Panginoon. Alam ni Lord yung pangangailangan mo. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Una, His awareness. Ibig sabihin, God knows every detail of our lives. Alam ni Lord, aware ang Lord sa pangangailangan natin. Okay, saan makikita yung verse na bilang ng Diyos ang bawat hibla ng buhok natin? Okay, yan yung number 1 question bago kayo makapasok sa langit. Anong verse yan? O, tandaan nyo ha, Matthew 10 verse 30. Ang sabi sa Matthew 10, talatang 30, bilang ng Diyos ang bawat hibla ng buhok natin. Ano ibig sabihin? Alam niyo nung nabasa ko yon, ay kung ba't kaya meron sa Bible nito? Anong sa-isay nitong talatang ito na bilang ng Diyos ang mga buhok natin? Alam niyo, nung naunawaan ko yun, natuwa ako. Ano ibig sabihin nito? Ikaw nga, hindi mo binilang yung buhok mo eh.
Sino sa atin dito, habi nyo na bilangin yung hibla ng buhok ninyo. Habang nanonood ka ng TV, 1, 2, 3, 4. Uy, noong nakaraan, 1,000 to, ba't ngayon 995 na lang? Meron bang ganon? Wala. May tama ka pag ginawa mo yun. Pero bakit sabi do, bilang ng Diyos ang hibla ng buhok natin? Bakit? Mahalaga ang tayo sa Diyos. Mahalaga sa Diyos, kahit yung mga palagay natin hindi mahalaga, na hindi natin binibigyan ng saysay, mahalaga sa Diyos. Kaya mahalaga yung bawat pangangailangan mo sa Diyos. Naunawaan natin mga kapatid. Kung yung buhok mo nga, bilang niya gaano pa kaya yung pangangailangan mo sa pera, sa relasyon, sa pamilya, sa pag-aaral? Okay? He is aware. Pangalawa, His affection. Yung pagmamahal ng Diyos. God's provision is not out of obligation, but out of a deep fatherly love. Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos, kaya niya tinutugunan yung ating mga pangangailangan. Hindi dahil obligado siya na, yung halimbawa, yung mga magulang, nagbibigay ng baon sa kanilang mga anak. Yung iba, nagbibigay dahil obligado. Nagbibigay ng baon, pero masama ang loob. Sino dito yung mga magulang na nagbibigay ng baon sa anak? Eto baon mo, saksak mo sa baga mo. Meron bang ganon? Meron siguro, no? Pero yung ibang mga matitinong magulang, anak, ito na yung baon mo, ha? Kung kulang pa yan, magsabi ka lang, ha? So, kasi mahal, out of love. Ang Diyos nagbibigay sa atin out of fatherly love. Okay, pangatlo, His attention. Ibig sabihin, God provides timely help when we need it the most. Sabihin, alam ng Diyos yung kailan mo kailangan Hindi ang Diyos, tandaan nyo to ang Diyos hindi nahuli o nauuna sa pagtugon sa ating pangangailangan. He is always on time. Okay? Kaya ang tagal namang sumagot ni Lord, sa tingin mo matagal. Pero kay Lord, alam niya kung yung eksaktong panahon, kung kailan niya sasagutin yung prayers mo. Okay? Now, God is our loving Father in heaven. Alam niyo ba, yung talata na Mateo 7 hanggang 11, basahin natin, no? Humingi kayo at ibibigay sa inyo. Maghanap kayo at makakasumpong kayo. Kumatok kayo at ito ay bubuksan sa inyo. Ito ay sapagkat ang bawat isang humihingi ay tumatanggap. Siya na naghahanap ay nakakasumpong. Ang kumakatok ay pinagbubuksan. Sino kaya sa inyo ang magbibigay ng isang bato sa kanyang anak kung ito ay humingi ng tinapay? Kung humingi siya kanya ng isda, bibigyan ba niya ito ng ahas? Kayo, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Hindi ba niya ibibigay ang mabubuting bagay sa kanila na humihingi sa kanya? Tingnan po ninyo, ang sabi dito, tingnan niyo yung verse 11, kayo, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Tingnan nyo. Sabi dito, meron kayo mahasama kayo, sabi ng Panginoon, kayo mahasama kayong mga magulang, Pero kapag humingi ang anak ninyo ng tinapay, binibigyan nyo ba ng bato? Kapag humingi ng isda, binibigyan nyo ng ahas? Kung kayo mahasama kayo, hindi nyo kayang gawin yan. Gaano pa kaya ang inyong ama sa langit? Naintindihan nyo ba mga kapatid? So kaya, our God is a loving Father in heaven. Now, pangalawa, major lesson, God's promised provision. Ang sabi doon, no, and my God will supply every need of yours. Bakit hindi sinabi na may supply or shall supply? May kaibahan ba yun sa will supply? May kaibahan na yung mga magagaling sa English dito. Di ba kapag sinabing, and my God may supply, hindi ka sigurado. And my God shall supply, ibibigay pero medyo may konting hindi 100% Pero sabi dito, and my God will supply every need of yours. Ibig sabihin yan, sigurado. Pinangako ng Diyos yan. Assured yan. So the key thought is, God's provision is assured in Christ Jesus. Meaning, it's a promise guaranteed by our relationship with Him. Ibig sabihin, God will supply. God will surely supply. Huwag kang magduda na, baka hindi ako pagpalain ni Lord, baka hindi ako bigyan ni Lord, baka hindi ako tulungan ni Lord. Ang sabi dito, tutulungan ka ng Diyos, sigurado yan. Maghintay ka lang. Manampalataya ka lang. So, God's promise,
His promise is based on His relationship with us. Kasi nga, anak tayo ng Diyos eh. Tandaan nyo to, if you have surrendered your life to Jesus Christ, making Him as your Lord, God, and Savior of your life, and you are sure 100% that you are a child of God, then you are related with the Lord. You are in a relationship with Jesus Christ. Therefore, if you are in a relationship with Jesus Christ, you can claim this verse, Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs. Okay? So, pangalawa, His promise is founded on His character. Ano ba ang character ng Diyos? Ang character ng Diyos, ang Diyos ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad, mapagkalinga. Naunawaan natin mga kapatid. Hindi madamot ang Diyos. Hindi masama ang Diyos. Naunawaan po ninyo, our God is a loving Father. In fact, our God is, sabihin natin, alam nyo ba, may mga pagkakataon, ini-spoil tayo ni Lord. Alam nyo, may mga pagkakataon na tuwan-tuwa ako sa Panginoon kasi sobra-sobra yung ibinibigay niya sa hinihiling ko. Naranasan nyo na yon? Na yung sobra-sobra? Naintindihan nyo mga kapatid? So, His promise is founded on His character. Naunawaan natin, yung pangako ng Diyos, nakabase ito sa pagka-Diyos o karakter ng Diyos. Kung ang Diyos masama, ay wala ka nang maasahan dyan. Kung ang Diyos ay hindi mapagpatawad, ay wala ka, kawawa ka dyan. Pero ang Diyos mapagmahal, mapagbigay, mapagkalinga. Pangatlo, His promise is time-tested. Ano sabihin ng time-tested? Subok na, maasahan. Napatunayan na. So, ibig sabihin, for thousands of years, for more than 2,000 years na naisulat ang Bible, subok na to. Proven na. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na, baka hindi totoo yan. Hindi. Napakarami ng. How many promises do we have in the Bible? Ilan? More than 7,000 promises are in the Bible. Ang tanong, ilan ang alam mo? Yan ang problema. Hindi kasi nagbabasa ng Bible. Alam nyo ba yung ano nakalagay sa Matthew 4:4? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. O tandaan niya na, Matthew 4:4 ha. Tandaan nyo ha, huwag niyong tatayaan. Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Bakit ganon? Bakit hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao? Okay? Sabi ng ibang mga pilosopo, hindi sa tinapay lang, sa kanin din. Kasi nung panahon na yon, siyempre, yung mga Israelites, tinapay yung kanilang major food, hindi naman rice. Tayo mga Asians tayo, mahilig tayo sa rice. Pero kung halimbawa, Pilipino ang sumulat ng Bible, lalagay doon, hindi lang sa kanin na bubuhay ang tao sa bawat salitang lumalabas, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Bakit? We have two natures, isang physical, isang spiritual. Ang pinapakain lang ng marami sa atin yung physical eh. Kain ka ng kain 3 times a day, 4 times, 5 times, 6 times a day. Pero ang tanong, yung spiritual nature mo, pinapakain mo ba? That's the problem. Kaya wala kang alam sa Bible eh. Wala kang alam sa mga promises ng Diyos eh. Kaya mahina ang faith mo eh. Konting pagsubok, bagsak ka eh. Lugmok ka eh. Konting problema, lugmok ka eh. Pag nasa loob ng church, ang saya-saya mo. Pero Monday to Saturday, wala, para kang basang sisi. Kasi wala kang alam sa Bible eh. Pero kung may alam ka sa Bible, sa panahon ng mga mabibigat na problema, may panghahawakan ka. Because the promises of God are time-tested. Naunawaan natin mga kapatid. Okay? So, what Bible scholars are saying about Philippians 4:19. Ito, ang sabi ni F. Bruce, isa sa pinakamagaling na Bible scholar. Ang sabi niya, Bruce highlights that the riches of His glory signify not just material provision, but the fullness of divine grace and blessing available to believers in Christ. Ano ibig sabihin ni F. Bruce? Ang sabi niya dito, yung riches of His glory, no, na itong nakalagay sa Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ito raw ay yung kapuspusan ng banal na biyaya at pagpapala na meron ang bawat mananampalataya kay Kristo. Anong gustong sabihin ni F. Bruce? Hindi lang to spiritual blessing, but also
physical blessing, material blessing, financial blessing, all kinds of blessings. Ito yung sinasabi daw dito na riches of His glory. Yung riches dito, naunawaan natin. So kaya, if you are a child of God, hindi lang yung spiritual ang blessing ni Lord sa iyo. Naunawaan po natin, ang blessing ng Lord, physical, mental, spiritual, financial, relational, kabuuan, lahat ng klase ng blessing. Naunawaan natin mga kapatid. Now, ano masabi ni John Calvin? Si John Calvin, scholar ito for hundreds of years. Ang sabi niya, Calvin emphasized that God's provision is based purely on His grace. He believed this verse was an assurance that God would meet every genuine need of believers, though not necessarily everyone. Calvin warned against interpreting this promise as a guarantee of wealth or material abundance, but rather as a divine pledge that God would grant whatever is necessary for our well-being and spiritual growth. So, ipapaliwanag po sa mas mababaw na katuruan. Ang sinasabi dito ni John Calvin, yung provision ng Diyos, yung pagtutustos ng Diyos sa atin ay nakabase sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil sa mabait tayo. Kung hindi tayo pinagpapala ng Diyos dahil ang Diyos ay mapagpalang Diyos. Naunawaan natin. So, kaya po ang sabi dito ni John Calvin, huwag nating samantalahin o isabihin, itong verse na ito na ito day pangako ng Diyos para tayo ay yumaman, maging milyonaryo, hindi daw yon. Ang sinasabi ni John Calvin, yung Philippians 4:19, ito ay pangako ng Diyos na tutugunan niya lahat ng ating pangailangan na makakatulong sa atin para lumago tayo sa ating pananampalataya. Naunawaan natin mga kapatid. Okay? Now, third major lesson is God's plentiful provision. Ang sabi diyan sa pangatlong bahagi ng Philippians 4:19, according to His riches in glory in Christ Jesus. So, ano daw ibig sabihin ng according to? Ibig sabihin, the key thought here is God doesn't give out of scarcity or yung kasalatan. He provides out of His infinite abundance, supplying beyond what we can imagine. Now, hindi sinabi dyan na, and my God will supply all your needs out of His riches in glory in Christ Jesus. May kaibahan ba yung out of His riches in glory in Christ Jesus kaysa dun sa according to His riches in glory in Christ Jesus? May kaibahan ba yon? Yung mga magaling sa English, may kaibahan ba yon? Yung out of kaysa dun sa according to, may kaibahan? Yes. Bakit? Pag sinabing out of, portion lang. Halimbawa, ang isang tao meron siyang 10 billion. At ang sabi niya, okay, pag tutulungan ko kayo, dahil ako'y mayaman, tutulungan ko kayo. Na bahagi ng aking kayamanan, itutulong ko sa inyo. Out of. Pero sabi ito, according to, kung gaano kalaki yung kayamanan ko, yun ang itutulong ko sa inyo. Kung meron akong 10 billion, then you are entitled to my 10 billion. Naunawaan ninyo? Yun ang ibig sabihin nito, na hindi tayo pagpapalain ng Diyos ng portion lang. Kung hindi, yung kabuuan ng kayamanan ng Diyos kay Kristo Jesus, yun ang handang itulong sa atin ng Diyos. Naunawaan ninyo mga kapatid? So, what kind of provision does God want to give us? Una, His resources are limitless and lavish. Pag sinabing limitless, walang katapusan, lavish, masagana. Dahil lang ibig sabihin ng according to, unstoppable and unlimited, generous, coming from His boundless grace. Wow, unlimited. Okay? Only blessing pala yan. Naintindihan niyo ba? Walang katapusan yung blessing ng Diyos sa atin. At hindi lang walang katapusan, ay ito'y walang sukat. Hindi mo kayang sukatin. Naunawaan po ninyo. Kaya nga yung Malakay 3:10, napakahalaga niyan. Ano sabi sa Malakay 3:10? Na sabi ng Panginoon, subukan nyo ako. Magbigay kayo ng ikapo ninyo. Subukan nyo ako. Grabe.
ang Diyos, tina-challenge tayo sa Malakay 3:10. Test me in this. Ang sabi ni Lord, test me. Give me your tithes and see if I will not open the windows and floodgates of heaven. And you have no enough room to store all the blessings that I will give you. Ganong katindi yung Malakay 3:10. Hindi lang sinabi na and see if I will not open the windows and doors of heaven. Ang ginamit dyan, floodgates. Ano ba yung floodgates? Ito yung yung dam, na binuksan yung dam. Na pag nabuksan yung dam, pagka malakas ang ulan, di ba? Malakas ang bagyo, binubuksan yung dam. Ano nangyari? Bumabaha, di ba? Yun ang ibig sabihin sa Malakay 3:10. Kaya sabi ni Lord, subukan nyo ako. Ibigay ninyo kung ano yung nararapat. Kaya sabi sa Malakay 3:10, sabi ng Lord sa Malakay chapter 3, ninanakawan nyo ako eh. Ang sabi ng mga Israelites, Lord, bakit, paano ka namin nanakawan? Ang sabi ng Panginoon, ninanakawan nyo ako doon sa mga ikapo ninyo. At kung binibigyan nyo ako, yung mga hayop, mga pilay, mga may sakit, yung ibinibigay nyo sa akin. Ninanakawan nyo ako, kaya hindi ko kayo pinagpapala. Kaya sabi ni Lord sa verse 10, subukan nyo ako. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang. Ibigay niyo yung tama. At kung hindi ko buksan yung durungawan ng langit at yung floodgates of heaven, at wala kayong sumukat na ikalagyan ng pagpapalak ibibigay ko sa inyo. Naunahan natin mga kapatid. Yun ang ibig sabihin dito na according to His riches in glory in Christ Jesus. Kaya maraming mga Kristiyano naghihirap. Maraming Kristiyano, talagang yung iba, isang kahig, isang tuka. Pero yung iba, 3 kahig, isang tuka. Kasi nga hindi marunong magbigay sa Diyos. Naunahan natin mga kapatid. So, His riches are, sabi dito, glorious and holy and good. Okay? Holy and good. His riches are glorious, holy and good. So, kaya mga kapatid, yun ang sabi ng Panginoon dito, ang pagpapala ng Diyos, ito ay banal at makabubuti sa inyo. Makabubuti. Hindi ito magbibigay ng sumpa. Tingnan niyo yung Proverbs 10:22, one of my most favorite verses in the Old Testament. Basahin natin. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Tingnan niyo, ano sa Tagalog yon? Ang pagpapala ni Yahweh ay nagbibigay ng kayamanan na walang kasamang kabalisahan. O, tingnan niyo. Yung iba mayayaman pero punong-puno ng stress. Di ba? Yung iba mayayaman, mga milyonaryo nga, pero milyonaryo din sa problema. Hindi nakakatulog. Mayaman nga, pero hindi nakakatulog. Pero ang sabi ni Lord dito, ang pagpapala ng Diyos, nagbibigay ng kayamanan at walang kasamang kapighatian. Kasi ang tunay na pagpapala, kung ito'y galing sa Diyos, hindi sasakit ang ulo mo. Yung iba, kumuha ka nga ng kotse. Nagbabayad ka 30,000 a month. Pero hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad monthly amortization per month. Hindi ka makatulog. Ang tanong, galing ba talaga kay Lord yung blessing na yan? O galing sa kayabangan mo? Naintindihan ba natin? Ang daming kinuhang hulugan. Laptop, cellphone, at kung ano-ano pa. Para lang makapagyabang. Ngayon, walang pambayad. E di sakit ng ulo mo. Kasi hindi naman blessing ni Lord yan. Galing yan sa kayabangan mo. Naintindihan ba natin? Dahil ang tunay na pagpapala ng Diyos, walang kasamang sakit ng ulo. Okay? Walang kabalisahan. Now, tingnan po niyo, Filipos 4:15-19. Sabi dito, kayong mga taga-Pilipos, walang ibang iglesia ang nakipag-isa sa akin patungkol sa pagkakaloob at sa pagtanggap, kundi kayo lamang. Nagpadala kayong minsan at muli para sa aking pangangailangan. Hindi sapagkat ako ay naghahangad ng kaloob, kundi ang hinahangad ko ay masaganang bunga na nakatala para sa inyo. Ito ay samyo na mahalimuyak, isang haing katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit ang aking Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa Kanyang hindi maubos na kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Ano ibig sabihin nito ni Apostol Pablo? Ibig sabihin ni Apostol Pablo, tumulong kayo sa akin eh. Nagsakripisyo kayo sa akin eh. Walang ibang tumulong sa akin. Kayo lang. Pero yung mga taga-Pilipos, mahihirap ito. Kaya nga, sacrificial giving yung binigay nila kay Pablo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, patuloy kayo nagbigay sa akin eh. Kahit alam kong hindi kayo mahiyaman. Sacrificial giving ito. Alam nyo, meron ako mga
naririnig na sabi, Pastor, sa kanila ako magbibigay kay Lord pagka nadagdagan na yung sweldo ko. Kapag ganyan ang attitude mo, saka na ako magbibigay kay Lord pag nadagdagan na yung allowance ko. Alam niyo, pagka ganyan ang attitude ninyo, hindi talaga kayo pagpapalain ni Lord. Kasi yung attitude mo mali. Naintindihan niyo ba? Alam niyo yung kwento ng buhay ko, di ba? May iyak ang kalabaw. Tapos hindi ako makain. Pagka inaaya ko ng mga klase ko, Joey, merienda tayo. Sabi ko sa kana, busog ako. Pero actually, gutom na ako noon. Kasi talagang tinitipid ko talaga yan. Sabi ko, Lord, hindi habang panahon na maglalakad ako mula monumento hanggang UE. Kasi alam ko, pagpapalain mo ako. And you know, God, you know what? 2 weeks before graduation, may trabaho naghihintay sa akin. Pinagpala ako ng Panginoon. Pero, I know how to give my 10% to God. Kapag binigay sa akin yung weekly allowance ko, itinatabi ko na agad yung 10%. Ibinibigay ko agad para hindi ako matempt na magastos. Naintindihan niyo ba? And the Lord blessed me. When I graduated 1988, hindi ako nawalan ng trabaho. Sobra-sobra yung sinusweldo ko, pangailangan ko. The Lord blessed me financially. Hindi ako naghirap. At tingin nga sa akin ng mga pastor na kakilala ko, ito na yung pastor na mayaman. So mga kapatid, kung marunong lang tayo magbigay sa Panginoon, kagaya ito si Apostol Pablo, kahit mahirap kayo, tinulungan niyo ako eh. Masaganang bunga na nakatala para sa inyo. Ibig sabihin, yung pagbibigay ninyo, counted sa langit yan eh. Nakikita ni Lord yan. Ito'y masamyon na mahalimuyak, isang haing katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. So yung mga pagbibigay pala natin sa Panginoon, ano yan? Kumbaga, ang bango-bango niyan. Sa Panginoon, ang bango-bango. Ang sabi ito, kaya eto, dumating na yung verse 19, ngunit ang aking Diyos na magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangailangan ayon sa kanyang hindi maubos na kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Now, who are the famous people who started from rags to riches and became billionaires because of tithing to God? Pagbibigay. J.L. Kraft. Siguro lahat tayo nakakain na tayo ng Kraft na na produkto. Si J.L. Kraft, nagsimula yan na mahirap. Pero natuto siyang magbigay sa gawain ng Panginoon. Alam po ba niyo how much yung percentage na binibigay niya kay Lord? 25%. Kaya pinayaman siya ng pinayaman ni Lord. Ito si William Colgate. Alam niyo yung kwento nito? Napakahirap nito. Ang sabi ng tatay niya, at the age of 16, William Colgate, anak, buhayin mo na yung sarili mo, hindi na kita kayang buhayin. So si William Colgate nagsumikap at naglingkod sa Panginoon, nagbigay sa Lord, at pinagpala siya ng Panginoon. Nagbigay siya ng 10%, pinagpala siya ng Lord, ginawa niyang 20%, pinagpala pa rin siya ni Lord, 30%, pinagpala pa rin sa ano yung nangyari? Reverse tithing. Ano yung reverse tithing? Ang sabi niya, Lord, 90% sa iyo, 10% na lang sa akin. And after 200 years, the number one toothpaste is still Colgate. Naintindihan niyo ba? So, ano nakalagay sa bagong tipan? 2 Korinto 9:6-7. Basahin po natin. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nangihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Tingnan po ninyo, no? Sabi dito, yung nagtatanim ng kaunti, kaunti rin ang aanihin. Ang nagtatanim ng marami, marami rin ang aanihin. Ano ibig sabihin ni Apostol Pablo? Nagbibigay ka ng konti sa Diyos, ano nga anihin mo? Halimbawa, yung isang magsasaka. Kasi ito, ginamit niya yung magsasaka. Di ba, gusto mong umani ng marami, dapat marami kang buto na ihasik. Tama ba? Kung naghasik ka, halimbawa, ng isang dakot, aani ka ba ng kaban-kaban? Hindi. Kung ano yung hinasik mo, yun lang ang aanihin mo. Naunuhan po natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito, gusto yung umani ng marami, abay magtanim kayo ng marami din. The law of sowing and reaping. Kaya sabi dito, pero sabi sa verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Yung kanyang puso ay hindi ipinasya ni pastor o ipinasya ng kaibigan o ng asawa mo. Kung hindi ipinasya mo, hindi nanghihinayang na, naku, pagbibigay na naman ako, ang dami-dami kong ang utang. Naku, ano ba naman ito? Ando kaya, napipilitan lamang. Sige na nga, baka mapagalitan pa ako, baka ma-shoutout pa ni pastor yung pangalan ko. Ito po, no, hindi natin inilalagay yung mga binibigay natin. Binibigay natin na resibo.
pero confidential yon. Pero hindi natin pinopost, ito, Pastora Malu, 30,000. Pastor Joe, 50,000. Wala pong ganun sa atin. Ang nakakaalam lang na ibinibigay ninyo yung mga money counters, pero hindi natin pinopost sa blackboard o sa bulletin board. Resibo ang tinatanggap natin para alam ninyo na yung binibigay ninyo ay talagang nakakarating sa church. Baka mamaya, nagbigay kayo ng 5,000 and then binigyan kayo ng resibo 1,000. Aba, dapat magreklamo ka sa Senado niya. Saan napunta yung 4,000? 1,000 lang ang bumalik na resibo sa inyo. Sabi nito, hindi kayo napipilitan lang, kundi sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Cheerful giving. Naunawaan po natin, gusto ni Lord, masaya tayo nagbibigay, hindi na kasi mangot. Kasi nakikita ni Lord yung puso natin. Naunawaan po natin, mga kapatid. Now, what are the 3 theological lessons na gustong ituro sa atin ng Panginoon? Number 1, fruitfulness of generosity. Ibig sabihin, if you are generous in giving to the Lord, you will be fruitful. Magiging mabunga yung buhay mo. Pagpapalain ka ni Lord, God will bless you back. The Lord will bless your generosity. Ito kasi nakakalungkot no? Ito, bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit, ang magalit, pangit. Ilan sa atin dito, we are so generous kapag kumakain ka sa labas. Pagbili ng sapatos, pagbili ng mga gamit sa bahay, pagbili ng mga luho sa katawan, pagbili ng cellphone, pagbili ng mga gamit. Pero pag nagbigay ka kay Lord, hirap na hirap ka, parang may arthritis yung mga kamay mo. Pagka bumubunot ka sa wallet mo. Di ba? Parang, naku Lord, ano kaya ito? Bakit? Pero pagka, halimbawa, gumagasta ka para sa pagkain, sa sapatos, sa damit, sa bahay, o di ba, parang excited ka Di ba? Parang ang saya-saya mo. Paano kang pagpapalain ni Lord niya? Pangalawa, the fragrance of sacrifice. Ang sabi dito, yung ating pagbibigay sa Lord, it is a fragrant sacrifice. Mabangong alay ng pagsasakripisyo. Sabihin, sobrang blessed, natutuwa ang Panginoon kapag nagbibigay tayo ng galing sa puso, ng tama. Okay? Pangatlo, the faithfulness of God's provision. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagbibigay sa gawain ng Diyos, ang faithfulness ng Panginoon, mararanasan natin. Mararanasan natin yan. Okay? Now, God's generous provision is given only to those who are generous in giving to the Lord's work as stated in verse 17. Ibig sabihin, kapag ka nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, ibinibigyan ka rin ni Lord. Ang tawag dyan, reciprocal generosity. Kaya nga mayroong school na Global Reciprocal Colleges. Pag sinabing reciprocal, ano yung sabihin nun? You give back. Di ba? Sabihin, pinag-aral kayo ni Ongtengko, ni Mr. Ongtengko, ng mga Ongtengko ng mababang tuition or iba, scholar, pagka nakatapos ka, ibigay mo naman, you give back to the community. Kaya nga, Global Reciprocal Colleges. Yung iba, natatawa ko nung una, ano kaya ang pangalan nito? Global Reciprocal. Pero nung naintindihan ko, maganda pala yung purpose, maganda yung mission. So, what are the practical life application? Number 1, cultivate a giving spirit. Give from the heart with a generous spirit for the Lord's mission. Okay? Magbigay ka ng, magkaroon ka ng giving spirit. Alam niyo sa aming magkakapatid, ako yung pinakamakunat. Tawag sa akin ng lola ko, ito na Ilocano, kasi ako yung pinakamakunat sa amin talaga. Makunat talaga ako. Ito yung Ilocano. Pero, natuto ako na magbigay. Nung ako'y na-born again, natuto ako magbigay sa Panginoon. Kaya naman naranasan ko yung pagbibigay sa akin ng Panginoon. Pangalawa, confidence in God's provision. Ibig sabihin, magtiwala ka na ang Diyos pagpapalain ka. Be confident in the provision of God. Pangatlo, count on God's abundance. Kapag ikaw, pinagpala ka ng Diyos, tandaan mo, sabi ng Panginoon, and my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Abundant blessing. Naunuhan niyo mga kapatid, pagpapalain ka talaga ni Lord. Okay? Now, itong si David Green, if you are familiar with Hobby Lobby, from the very beginning, sabi ni David Green, our purpose was to honor God in all that we did. Green added, we worked hard and God gave the results. As we were blessed by God, we saw it as a great privilege to give back.
we've been able to provide hope to supporting ministries and planting churches all over the world. The Greens didn't wait to give back until they had excess. They have given from the very beginning, even from the meager proceeds of a company that began in 1972 on a $600 bank loan. So, ibig sabihin, nagsimula lang si David Green, nangutang lang siya, nag-loan lang siya ng $600 sa bangko. Pero tingnan po ninyo, ha, dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon, nagbibigay sa mga empleyado niya at pinagpapala niya yung mga empleyado niya, nagbibigay sila gawain ni Lord. According to reports, David Green is worth more than $13 billion today. Hobby Lobby stores generate upwards of $6.4 billion or 358 billion pesos annually. Can you imagine, no? Annually, 358 billion pesos with 950 stores worldwide. Hobby Lobby is closed on Sunday to give their employees a day to worship. Tingnan po ninyo, sarado pagka linggo. Yung iba, linggo ang bukas kasi pinakamalakas talaga yung linggo. Totoo naman. Pero ito, by faith, sarado yung linggo. Pati yung Chick-fil-A, sarado sila pagka linggo. Pero isa yung pinakamayaman na food chain, yung Chick-fil-A. Ito, grabe, 358 billion pesos annually, sarado ng linggo. Why? Because God blessed David Green. Now, pinakapanghuli, basahin natin Romans 8:32, sabay-sabay. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Tingnan po ninyo, no? Look at the example, the comparison na binigay ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, kung si Kristo, na pinakamahalagang pag-aari ng Diyos Ama, ibinigay niya para sa atin. Hindi kaya niya kayang ibigay ng masagana ang lahat ng bagay sa atin? Naintindihan po ninyo? So, ibig sabihin, our God wants to bless us abundantly, financially, in every aspect of our lives. Lahat ng aspeto ng buhay natin, gusto tayong pagpalain ng masagana ng Diyos. Why? Because our God is Jehovah Jireh. Anong sabihin ng Jehovah Jireh? The Lord who provides. The God who provides. Our God is Jehovah Jireh. The Lord who will provide for our needs. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Nawa po, O Diyos, ay natutunan po namin, Panginoon, yung prinsipyo ng kasaganaan mula sa inyo. That you are more than willing to provide for all our needs, and not just to provide for what we need, but to provide, Lord, abundantly for our needs. Salamat po, Panginoon. We pray, O God, na lahat po ng mga anak po, Panginoon, ay naunawaan po ang mensahe na nais mong ihatid sa amin. That you want to bless us, O God. You want to provide abundantly for all of us. Marahil po, meron akong mga kapatid dito, Lord, mabibigat po ang pangailangan sa buhay. I pray, O God, that you will bless them. Help them, Lord God. Help them in their financial needs. Help them, O God, in all their needs in life. Thank you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.